Kaya naman pala nag-aamin daw si Digong, mga kababayan. Eh, feeling daw ho, mga bossing, eh siya pa din ang presidente, mga bossing. Oh, akala yata ni Digong, eh siya pa din ho ang tumatayong presidente ng Pilipinas, mga kababayan. O ano po, bakit at sino ang nagsabi niyan, mga kababayan? O eto po, paano ko kaya may iwasan yun, ano? Yung magsalita ng mga kababayan, paulit-ulit yung mga kababayan eh, hindi na yata matatanggal yun eh. O eto mga boss, banat! At mga pagbibida na mas maraming pag-amin at mga pagbibida na mas nakasama kaysa nakabuti kay dating Paulo Rodrigo Duterte ay dahil may hangover pa ito sa pagiging presidente ng bansa ayon kay dating Presidential Advisor Ronald Llamas. Pero mga kababayan, kasi naman din doon sa Senado, yun din ang pinaramdam nila kay dating Pangulong Duterte. Mga bossing, no? Natakot po sila, mga kababayan eh. Ultimo nga yung pagmumura ng dating Pangulong Duterte hindi ho nila napigilan eh. Ulti nga po yung pambabastos ng dating Pangulong Duterte sa institusyon ng Senado, hindi nila pinigilan eh. Di ba? Kaya ano mararamdaman nung dating Pangulo? Eh siya pa din ang presidente. At siya pa din ang masusunod. Nakita nyo naman po, yung pagiging matigas ng dating Pangulong Duterte. Kala mo nagsiga-sigaan no? Oh, ano ginawa ng ating mga senador doon? Wala po. Binaby pa. No? Nagpahalata sila na sila ay takot sa dating Pangulo. Dapat ang turing nila dyan, ika nga nung ibang tao, mga kababayan, regular na tao, kagaya na po natin yan, mga bossing. O, tuloy natin, ha? Sa kanyang panayam sa Politiscope, mukhang nawala na sa isip ng dating Pangulo na wala na siya sa kanyang pwesto o wala na siyang kapangyarihan, kung kaya't malakas pa rin ang loob nitong magsalita. Baga, lasing sa kapangyarihan. Iniisip niya, sige, aamin lang ako ng aamin. Di naman ako magagalaw nitong mga to eh. Dahil ako pa din ang may kapangyarihan. Ops, wait lang. Wala na po, sir. No? At ang problema nyo po, mga bossing, na sisilip po yung mga irregularidad na nangyayari po o nangyari, mga bossing, nung kayo po ay nanunungkulan. O, paano yan? O, tuloy natin. Problema ni Digong hubris. Hindi niya maiwasang magpalaki. Hindi niya maiwasang magyabang. Akala niya, presidente pa rin siya. Kaya kung ano-ano mga inaamin niya. Ayun. Di ba? Natawag pang mayabang. Actually, mga bossing, hindi lang naman po siya yung nakapansin. Halos tayo din po napansin yun, mga kababayan. Yung tipo bang pamura-mura doon, pabutayin ko yun. Yung tipo bang akala niya siya pa din ang presidente at walang gagalaw sa kanya. Pero, unti-unti po, inilulubog niya na yung kanyang sarili. Pero iba ho, mga kababayan, ang tingin natin dyan no? Iba ho ang nakikita natin kung bakit umaamin ang dating Pangulong Duterte. Mamaya po, i-discuss natin yan, mga bossing. Sa pagsisiyasat ni Llamas, dalawang bagay umano ang gustong ma-achieve ni Duterte sa kanyang pagsipot sa Senado at sa dati pa rin itong estilo ng pananalita nito. Ano ito'y pare rally muli ang kanyang mga troops o supporters at galamay na unti-unti na manong nauubos. Oo nga. Yung unti-unting nauubos, naniniwala ho tayo dyan, mga kababayan. Yung makuha ulit yung kanyang mga supporter, yung iba siguro. Kasi karamihan sa DDS, uto-uto no? Makarinig lang ho, mga kababayan, nang nagmumura ang dating Pangulong Duterte. Ay, dyan po. Makikita nyo, nagpapalakpakan ho yan, mga bossing. Ano? Marinig lang, puto, palakpak, Duterte! Duterte! Oh. Hanggang doon lang ho, mga kababayan. Hanggang doon lang ho, mga bossing. No? Makarinig lang po ng konting mura sa dating Pangulong Duterte, ay naku, nagpapalakpakan na ho yung tenga yan. Tuloy pa natin, At para buhayin din ang template ng kanilang popularidad sa tao na kinagat noon ng publiko. Ang gusto niya, bago tuluyang mawala yon,
i-rally niya yung troops nila. Di ba? Katulad ng ginagawa ni Trump sa US ngayon, di ba? Nirarally niya yung mga troops niya. Ikalawa ay para i-present ulit, kumbaga i-revive, no? Yung dati nilang template. Malabo na ho yun, mga kababayan. Lalo ho sa panahon ngayon, mga bossing, nagising ang sambayan ng Pilipino. Sandali yung pinapalakpakan natin dati, mali pala yung template na ginawa. Yung mga nagmamalaki, madami ang nahuli sa illegal na droga, meron palang mga reward system na nangyayari nung panahon. Pati yung mga hindi naman talaga totoong mga pusher, yung mga hindi totoong mga user, nadadamay po. Di ho ba, mga kababayan? So malabo pa po sa tubig kanal, mga bossing, na maibalik o bumalik pa yung kung ano yung ginawa nila nung panahon na sila ay nanunungkulan ho. Di ba? Sabi ni Corazon Norton, matagal ko nang na-realize yan. Gusto niya dito siya makulong kesa Estados Unidos. Sabi ni Gemma Raful, tinatawanan kasi nila, sir. Pag nagmura, nagyabang, akala nila maganda yung ginagawa. Oo, hindi mga disente, no? Sabi ni Sir Archie Beroya, may tinutumbok yan. Magmasid at makinig tayo sa sinasabi ni ex-president. Mamaya natin pag-uusapan yan, sir. Tuloy natin. Na sinabi ni Robin Hood Padilla nung simula. Bakit may drug war? Para kanino ito? Etc. etc. Posible namang nalagay sa alanganin ang posisyon ng mga kandidatong senador sa ilalim po ng bagong Pilipinas ticket. Ito to. Di ba? Actually, kahit hindi naman magsalita ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ano ticket nila? Digong, piling presidente pa rin, admin senatorial bets, nasa alanganin. Bakit kaya? Ang alam ko na alanganin mga bossing, yung PDP laban. Sa mga survey hindi natin makita yung kanilang mga pangalan. Si Bato de la Rosa, si Bongo, sino pa? Yung singer, si Jimmy Bondoc, si Ipe. Wala, hindi ho natin makita yung kanilang mga pangalan sa survey. Yun ang alam ko, mga kababayan. Pero sa senatorial bets naman po ng administrasyon, hindi ko naman lalahatin yan no? Mamimili lang ako ng kung ilan dyan. Bakit mga bossing? Nabiktima na tayo ng budol dati. No? Hindi po ng Pangulo yung budol ng mga senador na yung mga tumatakbo sa Senado, kunyari kakampi ng Pangulo, kapag hindi nakuha ang gusto, ayun, patalikod na babanatan ng ating Pangulo. Kagaya ni kagaya ni Harry Roque, di ba? Noli Viñesa, Sir Tony Ninobla, si Willie Atipe ng PDP, ang sakalam. Anak ng tinapayong si Willie Revillame. Tumatakbo. Walang plataforma. Paano naman siya iboboto at ano ang pamantayan ng mga botante niya? Kung bakit siya iboboto. Di ho ba, mga kababayan? Dating Pangulong Duterte ulit. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsipot ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado na tinawag ni dating Senador Ping Lacson na invasion ng Senado. Oo. Ako naniniwala ho doon, mga bossing. Yung sa sinabi po ni Senador Ping Lacson na alam mo, in-invade ng dating Pangulo yung Senado. Bakit? Halos siya ho lahat yung nasunod No? Hinayaan ng ating mga senador, mga kababayan, na na maging mukhang press conference ng dating Pangulong Duterte yung sa Senado, mga bossing. Di ba? Dalawa pa lang sa akin, sabi ni Erwin Lopez, dalawa pa lang sa akin, si Tito Sen at Panfilo Lacson. Ayan. Sa susunod na natin pag-usapan yan. Isa pa yang si Roque, na mistang sabi ni Fidel Gonzales.